Pagpapatibay ng medical device classification sa bansa at ang pagbubuo ng Task Force Obsidian ng FDA, ating tatalakayin kasama si Attorney Pamela Sevilla, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration. Attorney Sevilla, magandang tanghali po. Magandang tanghali po at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin, magandang tanghali po. Attorney, una po sa lahat, ano po yung mga hakbang ng Food and Drug Administration sa ngayon para pagtibayin pa ang medical device classification sa Pilipinas? Yes po. Unang-una po, in the commitment to safeguard public health and to enforce strict regulatory standards, nagsagawa po si Food and Drug Administration through the leadership of our Director General Samuel A. Zacate ng isang task force po. Ito po ay pinangalan ng Task Force Obsidian. We named this after the first medical device in the whole world po nagawa po sa obsidian material. So with this po, as early as 2020 po, nagkaroon na rin po kami ng mga issuances para po matukoy ng bawat stakeholder o ng ating mga consumer po kung ano po talaga ang classification ng mga medical devices na nabibili natin o nagagamit natin. Bilang bangko, ngayon pong taong 2024, nakita po namin na ang importansya kung paano po ito ipahatid sa ating publiko, kung paano naman po nila malalaman kung ano po yung mga classification na aking nabanggit gamit po ang mga medical devices. Ano po ba yung primary objective po ng pagbubuo ninyo nitong Task Force Obsidian? At ano po yung magiging key responsibilities nito sa regulations ng medical device classification po sa bansa? Yes po. Unang-una po, naisip po namin gumawa ng task force at ipailala po ito sa publiko dahil po sa nakikita namin isang problema. Itong pong problema na ito ay nagsistem po dun sa approval or registration po ng ating stakeholders for medical devices. The most common na na-encounter po ng FDA is hindi po sigurado ang ating stakeholders or ang ating applicants kung ano po ba ang classification ng medical devices na kanilang ginagamit. With this regulation po, makikita po natin kung ano po yung mga classification. Base po sa ASEAN Medical Device Directive, meron po tayong classification A to B na nagngangalan po na low-risk medical devices hanggang high-risk medical devices. So bago po makapag-apply sa FDA, dapat po na malaman na po yan ng bawat stakeholder para po tama po ang kanilang ina-applyan. Kasi po, ang downside naman po nito or ang negative effect to the public ay kung makabili po ang ating consumers or ang ating publiko ng maling classification ng medical device, yan po ay hindi nakakasiguro na dumaan po sa Food and Drug Administration. So, paano po pinaplano ng FDA ang pakikipag-ugnayan nito sa medical device industry sa bansa tungkol po sa development ng mga bagong guidelines na binubuo ng task force? Yes po. Bagaman po meron tayong zero contact policy sa ating mga kliyente or ating mga applicants, nagsasagawa po tayo ng mga convention or conferences and even meetings po sa bawat medical industry na meron po tayo sa Pilipinas. So with this po, pinapahatid po natin sa kanila itong mga bagong regulation or mga bagong polisiya po for them to comply and for them to strictly comply pa rin po sa ating mga regulations. Kasi po dito sa atin, sa bansa, madalas po ang mga medical devices ay nagagaling po sa international or sa ibang bansa. So bago po pumasok po yan dito, kinakailangan po na sumunod pa rin sa ASEAN Medical Devices Directive na yan po ay dapat malaman po nila. Kaya malaking importansya po kasi ang medical device industry po, bagaman hindi masyadong sikat sa ngalan ng Food and Drug Administration o kaya naman po sa ngalan ng ating mga consumers, yan po ay nire-regulate po ng Food and Drug Administration sa kaalaman po ng lahat. Kasi baka hindi po alam ng ating publiko na even our face mask, even our gloves, even those mga paraphernalia po sa hospitals ay dapat po nire-regulate po yan ng Food and Drug Administration. So ang kahalagahan po nitong regulation na ito na mapahatid sa kanila at masabi sa kanila na they have to comply doon sa aming regulation ay pinakamahalaga po para sa amin. Ano naman po yung mga nakikita ninyong mga challenges na inyong kakaharapin sa pagpapatupad nitong mga bagong polisiya hinggil dito? The challenges po again in the past na-encounter na rin po namin ito. Kasi pag hindi po alam ng stakeholder yung classification of the medical device na kanilang ina-apply,
ang nakikita po namin kasi merong tendency na hindi na po sila mag-apply because of the confusion kung anong classification or ano po bang risk yung kanilang ina-applyan. But then again, lagi po namin sinasabi na the ASEAN Medical Device Directive, nandiyan na po yan matagal. So even without our regulations, kami po ay mismo sumusunod na rin po sa direktiba na yun ng ASEAN. So even without our policies and regulations, dapat po pagtibayin ng mga stakeholders kung ano po yung kanilang pinocomply. And nandito po kami to also assist them, to also guide them, para hindi naman po sila nawawala din sa right track kung ano po yung tamang classification ang dapat kanilang applyan po. Ano naman po sa tingin ninyo ang magiging impact sa public health and safety ng pagtataguyod po nitong Task Force Obsidian? Yung impact po kasi sa health, of course, mapapatibay po natin na at masisigurado natin na lahat ng medical devices po na ma-applyan, kung tama po ang classification na kanilang a-applyan, ay sigurado po na safe and quality yung kanilang mga produkto. So, kung hindi po makakasunod sa mga classification, therefore hindi po tayo makakasigurado din sa kanilang safety and quality. So with this po, kaya kami nag-i-issue ng mga policies also to safeguard the public na lahat po at nasigurado na lahat po ng mabibili nila sa merkado ay safe at effective po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Pamela Sevilla, tagapagsalita ng Food and Drug Administration.